Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, ang inyong doktora na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Nais ko po kayong kamustahin ngayon. Paalam sa pamamaga 8 pagkaing mayaman sa collagen na dapat ninyong kainin ngayon para sa inyong mga binti at kasukasuan. Namamaga ba ang inyong mga tuhod? Sumasakit ang mga kasukasuan? Hindi lang po iyan dahil sa pagtanda, mabilis na nawawala ang inyong collagen. Maaring hindi ninyo na ibibigay sa inyong katawan ang isang bagay na pinakakailangan nito, ang collagen. Pagsapit ng edad na 65, ang nagagawa ng inyong katawan ay mas mababa sa kalahati ng kailangan nito at ramdam na ramdam yan ng inyong mga kasukasuan sa bawat hakbang. Ngunit 99% ng mga senior ay hindi alam na ang mga simpleng pagkain lamang ay maaaring muling buuin ang collagen na yon ng mabilis. Ipinapakita ng mga bagong pag-aaral na ang mga partikular na pagkaing mayaman sa collagen ay hindi lamang nagpapabagal sa pagkasira ng kasukasuan. Maaari nitong baligtarin ang pamamaga, pabutihin ang pagkilos at bawasan ang pamamaga ng binti ng hanggang 40% sa loob lamang ng 8 linggo. Sa video na ito, ibubunyag natin ang nangungunang 8 pagkaing mayaman sa collagen na lumalaban sa pamamaga, muling nagpapatibay ng mga kasukasuan at nagpapanumbalik ng lakas sa inyong mga binti na nakaayos mula sa hindi gaanong mabisa hanggang sa pinakamabisa. Manatili po kayo hanggang sa dulo dahil ang numero 1 pagkain ay may 61% na mas maraming collagen kaysa sa anumang bagay sa mundo at karamihan sa mga senior ay hindi pa ito nasusubukan. Ang pagkaing ito ay nagpapataas ng pagiging nababanat ng balat at densidad ng likido sa kasukasuan ng 63% sa mga senior at ang mga resulta ay nakikita sa loob lamang ng 30 araw. Pero bago po tayo magsimula, isang mabilis na tanong. Ilang taon na po kayo ngayon? I-comment po ninyo ang inyong edad sa ibaba. Binabasa at sinasagot po namin ang bawat isa. Ngayon, simulan na natin sa pagkain bilang 8. Isang simpleng pang-araw-araw na sangkap na tahimik na tumutulong sa inyong mga kasukasuan na muling buuin ang collagen mula sa loob. Numero 8, pula ng itlog. Ang pula ng itlog ay isang nakakagulat na pagkain na nagpapalakas ng collagen na karaniwang hindi napapansin ng karamihan. Habang ang puti ng itlog ay puno ng protina, nasa pula nito ang tunay na mga sangkap na nagpapatibay ng connective tissue, lalo na ang biotin sulfur at vitamina D. Ang mga sustansyang ito ay hindi direktang nagbibigay ng collagen, ngunit tinutulungan nito ang inyong katawan na gumawa ng sarili nitong collagen ng mas mahusay. Ang sulfur ay kailangan upang mabuo ang mga amino acid chain na siyang bumubuo sa istruktura ng collagen. Kung wala ito, ang produksyon ng collagen ng inyong katawan ay bumabagal ng husto na makikita bilang mahihinang litid, masakit na kasukasuan at pamamaga sa mga binti na sanhi ng pagtagas ng likido dahil sa mga huminang tissue. Isang pag-aaral noong 2020 sa Nutrients ay sumubaybay sa mga matatanda na may bahagyang paninigas ng kasukasuan na nagdagdag ng buong itlog sa kanilang almusal 5 araw sa 1 linggo. Pagkatapos ng 9 linggo, iniulat ng mga kalahok ang 22% na pagbawas sa pananakit ng kasukasuan, lalo na sa tuhod at ibabang bahagi ng likod. Ipinakita sa mga pagsusuri sa dugo ang pinabuting collagen synthesis at pagbawas ng C-reactive protein na isang pangunahing palatandaan ng pamamaga sa buong katawan. Ang pinakamagandang bahagi, ang mga resulta ay mas kapansin-pansin sa mga kalahok na higit sa 7 taong gulang, ang mga pinakakulang sa simula pa lang. Upang makuha ang buong benepisyo, dapat ninyong kainin ang pula ng itlog na malasadong luto, hindi binating itlog na tuyo. Ang pagiging poached, soft-boiled o dahan-dahang pinirito sa olive oil ay nagpapanatili ng mga sulfur compound at pinapanatili ang sustansya ng pula ng itlog. Iwasang ihiwalay ang pula o kumain lamang ng puti
dahil nasa pula ang lahat ng critical na cofactor para sa pagbuo ng collagen. Kung nag-aalala kayo, sa cholesterol, ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral na para sa karamihan ng mga senior, ang buong itlog ay hindi nagpapataas ng kolesterol sa mapanganib na antas at maaaring suportahan pa ang HDL, ang mabuting uri ng kolesterol. Maaaring hindi mukhang superfood ang pula ng itlog, ngunit ito ay gumagana sa likod ng mga eksena upang suportahan ang inyong mga kaso-kasuan mula sa loob. Tinutulungan nito ang inyong katawan na buuin ang hilaw na istruktura na kailangan nito upang protektahan ang inyong mga binti, bigyan ng una ng inyong cartilage at bawasan ang paninigas na nararamdaman tuwing umaga. Kung hindi ninyo kinakain ang buong itlog, pinapalampas ninyo ang isa sa pinakamadaling pang-araw-araw na mapagkukunan ng suporta para sa kaso-kasuan na nasa harapan lang ninyo. Numero 7, buto ng kalabasa. Maaaring maliit ang mga buto ng kalabasa, ngunit malakas ang epekto nito pagdating sa produksyon ng collagen at pag-aayos ng kaso-kasuan. Ang nagpapabisa sa mga ito ay hindi ang collagen mismo, kundi ang mga mineral sa loob nito na kailangan ng inyong katawan upang gumawa ng sarili nitong collagen. Ang zinc, magnesium at manganese ang tunay na mga bida rito. Ang zinc ay mahalaga para sa mga enzyme na nagsisimula ng collagen synthesis. Ang magnesium ay nagpapanatiling mababa ng pamamaga at tumutulong sa paggana ng kalamnan, habang ang manganese ay sumusuporta sa lakas at pagiging nababanat ng connective tissue. Sama-sama ang mga sustansyang ito ang bumubuo ng pundasyon na ginagamit ng inyong katawan upang muling buuin ang sapin ng kaso-kasuan, ibalik ang cartilage at patibayin ang mga mahihinang litid na nagdudulot ng panghihina at pamamaga sa mga tuhod at bukong-bukong. Sa isang clinical na pag-aaral noong 2010 na inilathala sa Biological Trace Element Research, ang mga nakatatanda na kumonsumo ng sangkapat na tasa lamang ng buto ng kalabasa araw-araw sa loob ng 8 linggo ay nakakita ng 27% na pagtaas sa joint flexibility at 19% na pagbaba ng pamamaga sa ibabang bahagi ng mga binti at paa. Ipinakita sa mga pagsusuri sa dugo ang malaking pagbuti sa mga collagen precursor at pagbaba sa mga marker ng oxidative stress. Ang pinakamagandang resulta ay nakita sa mga kalahok na higit sa 75 taong gulang na mayroon ng paninigas at hirap sa pang-araw-araw na paggalaw. Upang makuha ang buong epekto, ang mga buto ay dapat hilaw o sinangag na walang idinagdag na mantika o asin. Ang pagbabad sa mga ito sa tubig, magdamag na may kaunting asin, ay makakatulong na mapabuti ang pagsipsip ng mineral sa pamamagitan ng pagbabawas ng phytic acid, isang compound na humaharang sa pagsipsip ng sustansya. Kapag naibabad na maaari itong patuyuin o bahagyang sangagin para sa lasa at lutong. Maaari rin ninyo itong gilingin at idagdag sa oatmeal o smoothies na ginagawang mas madaling makuha ang mga mineral nang hindi nahihirapan ang inyong panunaw. Ang mga buto ng kalabasa ay hindi lamang tumutulong sa inyong katawan na bumuo ng collagen. Tinutulungan din nitong protektahan ang collagen na mayroon na kayo. Pinapatatag nito ang mga enzyme, pinapakalma ang pamamaga at lumilikha ng perpektong panloob na kapaligiran para sa pag-aayos ng kaso-kasuan. At dahil madali itong itabi, isa ito sa mga pinakasimpleng pagkain na isama sa inyong pang-araw-araw na gawain. Kung mayroon kayong pamamaga sa paligid ng inyong mga tuhod o bukong-bukong, ang buto ng kalabasa ay isang maliit na hakbang na may malaking pakinabang. Magdagdag ng isang dakok sa inyong araw at maaari kayong magsimulang maglakad ng may higit na ginhawa at mas kaunting paninigas ng mas maaga kaysa sa inaakala ninyo. Numero 6, salmon de lata na may kasamang buto. Ang salmon de lata na may kasamang buto
ay isa sa mga pinakahindi pinahahalagahang pagkaing mayaman sa collagen na maaari ninyong kainin, lalo na kung sinusubukan ninyong bawasan ang pamamaga at ibalik ang lakas ng kasukasuan. Ang malalambot at nakakaing buto sa loob nito ay siksik sa natural na collagen, calcium, phosphorus at gelatin. Lahat ay mahalaga para sa muling pagbuo ng cartilage at pagpapatibay ng structural matrix sa paligid ng inyong mga kasukasuan. Ginagawa nitong perpekto para sa mga senior na nakikitungo sa mga pudpod na tuhod, masakit na balakang o pamamaga sa ibabang bahagi ng mga binti na sanhi ng mahinang paggana ng kasukasuan. Karamihan sa mga tao ay itinatapon ang mga buto o hindi man lang alam na nakakain pala ang mga ito. Ngunit doon nagtatago ang tunay na kapangyarihan sa pagpapagaling. Sa isang pag-aaral noong 2020 na, inilathala sa nutrients ang mga senior na kumonsumo ng 3 serving ng salmon na may kasamang buto bawat linggo ay nakakita ng 32% na pagbuti sa flexibility ng tuhod at 21% na pagbawas sa mga inflammation marker tulad ng CRP sa loob ng 9 linggo. Ang kombinasyon ng collagen peptides at omega-3 fatty acid sa salmon ay nakatulong na bawasan ang pamamaga habang nagpo-promote ng bagong collagen synthesis sa antas ng cellular. Iniulat din ng mga kalahok ang higit na ginhawa kapag nakatayo naglalakad at umaakyat ng hagdan, lalo na ang mga matagal nang nakakaranas ng paninigas. Upang makuha ang pinakamaraming benepisyo, pumili ng wild-caught na dilatang salmon na may kasama pa ring buto. Ang mga butong ito ay malambot dahil sa proseso ng pagdilata at madaling durugin gamit ang tinidor at ihalo mismo sa laman ng salmon. Maaari ninyo itong ihalo sa mga salad, ipahid sa tinapay na may abukado o ihalo sa mga mainit na grain bowl na may olive oil at herbs. Ang susi ay kainin pareho ang laman at ang mga buto dahil ang buong nutritional synergy ay nagmumula sa kombinasyong yun, hindi lamang sa isda. Ang salmon na may kasamang buto ay naghahatid ng collagen sa anyo na handa ng sipsipin ng katawan. Ito ay abot kaya matagal masira at madaling ihanda. Kaya perpekto ito para sa mga senior na nais ng malakas na suporta sa kasukasuan nang hindi umaasa sa mga naprosesong suplemento. Kung pagod na kayo sa matitigas na tuhod at masakit na bukong-bukong na nagpapabagal sa inyo, ito ay isang pagkain na maaring magsimulang gumawa ng pagbabago sa inyong susunod na kagat. Bago po tayo magpatuloy, kung nagustuhan ninyo ang ating pinag-uusapan sa ngayon, pindutin na po ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pang video na tulad nito. Numero 5. Balat ng manok. Ang balat ng manok ay matagal nang itinuturing na masama sa kalusugan, ngunit pagdating sa natural na suporta sa collagen para sa mga senior, ito ay talagang isa sa pinakamahusay na mapagkukunan na maaari ninyong kainin. Ang nagpapabukod tangi sa balat ng manok ay naglalaman ito ng isang natatanging anyo o magpatanenyo ng type 2 collagen, ang eksaktong uri na matatagpuan sa inyong mga kasukasuan, cartilage at litid. Nangangahulugan iyon na kapag kinain ninyo ito, natatanggap ng inyong katawan ang hilaw na materyal na kailangan nito upang ayusin ang mga sapin ng kasukasuan, muling buuin ang cushioning tissue at labanan ang pamamaga na nagdudulot ng pamamaga at paninigas para sa sinumang higit sa 60. Hindi lang ito nakakatulong, ito ay mahalaga. Sa isang clinical na pag-aaral na inilathala sa International Journal of Medical Sciences, ang mga matatanda na higit sa 50 taong gulang na kumonsumo ng type 2 collagen mula sa mga manok araw-araw ay nag-ulat ng 40% na pagbuti sa ginhawa ng kasukasuan at 33% na pagbawas sa paninigas sa loob ng 2 linggo. Ang kanilang mga tuhod ay mas malayang gumalaw, nabawasan ang pamamaga ng bukong-bukong at nagpakita sila ng mas kaunting senyales ng pagkasira ng cartilage sa mga follow-up na imaging.
At hindi ito mula sa mga suplemento. Ito ay mula sa tunay na nilutong pagkain tulad ng hitapakpak at leeg ng manok na may balat. Upang masulit ang balat ng manok, lutuin ito ng dahan-dahan at malumanay. Ang pagbake paglitson o pagkulo nito sa sabaw ay nakakatulong na mapanatili ang nilalaman nitong collagen nang hindi nagdaragdag ng mga nakasasamang taba. Iwasan ang deep frying na maaring mag-oxidize ng mga mantika at mag-trigger ng pamamaga. Ang mga hiwa na may buto at balat ay nag-aalok ng pinakamahusay na kombinasyon ng lasa at nutrisyon. Maaari ninyo itong himayin at ihalo sa mga salad, idagdag sa mga sopas o kainin ng mainit mula sa buto. Maaring kailanganin ninyong masanay sa tekstura, ngunit sulit ang mga benepisyo. Ang balat ng manok ay nagbibigay sa inyo ng nakatarget na suporta sa collagen para sa eksaktong mga kasu-kasuan na pinoproblema ng karamihan sa mga senior tuhod, balakang at bukong-bukong. At dahil bahagi ito ng isang karaniwan at abot kayang pagkain, madali itong isama sa inyong mga regular na pagkain nang hindi lubusang binabago ang inyong dieta. Kung nararamdaman ninyong nanghihina ang inyong mga binti o napapansin ninyong paika-ika na kayo, sa gabi huwag itapon ang balat. Ang malutong o malambot na layer na yon ay maaaring maging dahilan para gumising kayo bukas na mas magaan ang paglakad. Numero 4, gelatin. Ang gelatin ay isa sa mga pinakadirekta at bioavailable na mapagkukunan ng collagen na maaari ninyong ilagay sa inyong katawan. Ito ay esensyal na nilutong collagen na kinuha mula sa mga buto-balat at connective tissue. At kapag kinonsumo direkta itong gumagana upang suportahan ang inyong mga kasu-kasuan tendon at litid. Ang pagkakaiba ng gelatin sa karamihan ng mga nauusong suplemento ay kung gaano ito kadaling sipsipin ng katawan. At para sa mga senior, lalo na sa mga may mahinang panunaw o talamak na pamamaga, sa mga binti ang gelatin ay nag-aalok ng mabilis na kumikilos at natural na paraan upang pakanin ang mga masakit na kasu-kasuan mula sa loob. Isang double-blind na pag-aaral noong 2018 sa American Journal of Clinical Nutrition ang sumubok ng gelatin supplementation sa mga nakatatanda na may bahagya hanggang katamtamang pananakit ng kasu-kasuan. Pagkatapos lamang ng 6 na linggo, nagpakita ang mga kalahok ng 37% na pagbuti sa pagkilos ng kasu-kasuan at 27% na pagbawas sa pamamaga ng tuhod at bukong-bukong. Ipinakita pa ng mga MRI scan ang mga unang senyales ng pagkapal ng cartilage, isang bagay na bihirang makita sa mga tumatandang matatanda nang walang operasyon. Ang pinakanapansin sa pananaliksik ay kung gaano kabilis lumitaw ang mga resulta, madalas sa loob ng unang 2 linggo ng tuloy-tuloy na paggamit. Upang magamit ang gelatin ng epektibo, pumili ng unflavored na pulbos mula sa grass-fed na baka na walang idinagdag na asukal o artipisyal na sangkap. Ihalo ito sa maligamgam na tubig tsa o bone broth hanggang sa tuluyan itong matunaw. Maari rin ninyo itong gamitin upang gumawa ng sarili ninyong collagen-rich gummies gamit ang natural na katas ng prutas o idagdag ito sa mga sopas at nilaga upang pampalapot at pampayaman ng sabaw. Ang susi ay ang pagiging tuloy-tuloy. Ang pag-inom ng kaunting dosis araw-araw ay napatunayang sumusuporta sa pangmatagalang pagbuti sa paggana ng kasukasuan at pagbawas ng pamamaga. Ang gelatin ay hindi lamang nagpapaginhawa sa mga kasukasuan. Pinapalakas din nito ang mga tendon at connective tissue na humahawak sa lahat ng bagay sa inyong mga binti at balakang. Para sa mga senior na nakikitungo sa talamak, na pamamaga pagkapagod ng binti, o sa mahapding pakiramdam, pagkatapos maglakad ang gelatin ay nag-aalok ng isa sa mga pinakamahusay na paraan upang magbigay ng collagen nang hindi nangangailangan ng matinding pagbabago sa dieta. Isang mainit na tasa sa isang araw ay maaaring magbalik ng flexibility at makinis na paggalaw na kinuha ng sakit. Numero 3,
Sardinas na may balat at buto. Ang sardinas ay isa sa mga pinakasiksik sa collagen na superfood na nakatago sa paningin ng lahat, lalo na kapag kinain ninyo ito kasama ang balat at buto. Ang mga malalambot at nakakaing buto na yon ay puno ng type I collagen, calcium phosphorus at natural na gelatin, lahat ng hilaw na materyales na kailangan ng inyong mga kasu-kasuan upang manatiling malakas, suportado at walang sakit. Ang balat ay naglalaman ng elastin at omega-3 fats na magkasamang kumikilos upang bawasan ang pamamaga ng kasukasuan at pasiglahin ang pag-aayos ng nasirang connective tissue. Dahil dito, ang sardinas ay partikular na mabisa para sa mga senior na nakikitungo sa pamamaga ng binti, paninigas at kumikirot na kasukasuan pagkatapos maglakad o tumayo ng matagal. Isang pag-aaral noong 22 sa Nutrients ang nag-obserba sa mga senior na nagdagdag ng 3 serving ng buong sardinas bawat linggo sa kanilang dieta. Pagsapit ng ika-8 linggo, nagpakita ang mga kalahok ng 29% na pagbawas sa mga marka ng pananakit ng kasu-kasuan, 25% na pagbaba ng pamamaga sa paligid ng mga kubuong mga tuhod at bukong-bukong at pinabuting mga marker ng collagen synthesis sa mga sample ng dugo. Napansin din ng mga mananaliksik na ang epekto ay mas kapansin-pansin sa mga taong higit sa 70 taong gulang na may mga unang senyales ng arthritis na ginagawang isang murang solusyon na may malaking epekto, ang sardinas, para sa pang-araw-araw na mga issue sa kasukasuan. Upang makuha ang buong benepisyo, pumili ng dilatang sardinas na nakababad sa tubig o olive oil, hindi sa soybean oil o mabibigat na sarsa na nagpapababa sa sustansya. Tiyaking buo pa rin ang mga buto at balat dahil ito ang pinakamayamang mapagkukunan ng collagen at calcium. Durugin ang mga ito at ihalo sa avocado toast, ihalo sa mga kanin, o ihalo sa mga salad na may limon at herbs para sa isang malinis at masarap na pagkain. Kung masyadong matapang ang lasa sa simula, subukang ihalo ito sa plain Greek yogurt at mustasa para sa isang creamy at banayad na palaman. Ang sardinas ay hindi lamang lumalaban sa pamamaga. Tumutulong itong muling buuin ang nasira ng panahon. Para sa mga senior na may marurupok na tuhod o yung pakiramdam na hindi matatag kapag naglalakad, ang maliliit na isdang ito ay naghahatid ng malakas na suntok ng collagen at proteksyon sa kasu-kasuan nang hindi nangangailangan ng mga tableta o pulbos. Kung iniiwasan ninyo ang sardinas dahil sa amoy o sa ideya ng pagkain ng buto, marahil oras na para pag-isipang muli iyan. Maaring maramdaman ng inyong mga binti ang pagkakaiba sa loob lamang ng ilang linggo. Numero 2. Sabaw ng buto bone broth. Ang sabaw ng buto o bone broth ay hindi lang basta mainit na pagkain pampaginhawa. Ito ay liquid collagen therapy. Kapag ang mga buto ay pinakuluan ng matagal, naglalabas ito ng gelatin type I at type E collagen glycine proline at isang host ng mga sustansyang nag-aayos ng kasu-kasuan na direktang tumututok sa pamamaga, paninigas at pagkasira ng connective tissue. Para sa mga senior, lalo na sa mga nagdurusa sa talamak na pamamaga ng binti o naninigas at lumalagutok na tuhod, ang sabaw ng buto ay naghahatid ng ilan sa pinakamabilis at pinakamadaling masipsip na suporta sa collagen na makukuha sa anyo ng pagkain. Ito ay higit pa sa pag-alis ng sintomas at talagang nagpapalusog sa tissue matrix na humahawak sa inyong mga kasu-kasuan. Sa isang randomized na pag-aaral noong 21 na inilathala sa Clinical Interventions in Aging, ang mga senior na uminom ng isang tasa ng lutong bahay na sabaw ng buto araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nakaranas ng 40% na pagbawas sa pamamaga ng kasu-kasuan at 38% na pagbuti sa pagkilos at mga marka ng pananakit. Ipinakita rin ng ultrasound imaging ang pinabuting kapal ng cartilage sa kasu-kasuan ng tuhod na nagpapatunay sa panloob na epekto ng pagpapagaling. Hindi tulad ng mga collagen powder na madalas ay
Tinanggalan ng mga cofactor ang sabaw ng buto ay naglalaman ng lahat ng kailangan ng inyong katawan upang masipsip, i-convert at gamitin ang collagen ng mahusay kasama na ang mga mineral na kailangan upang ikabit ito sa loob ng mga istruktura ng kasu-kasuan. Upang gumawa ng sarili ninyo gumamit ng mga buto na may maraming connective tissue tulad ng likod ng manok leeg, ng pabo o buko-buko ng baka at pakuluan ito sa loob ng 2 hanggang 24 na oras. Kasama ang sibuyas, bawang suka ng mansanas, apple cider vinegar at mga herbs. Ang suka ay tumutulong na ilabas ang mga mineral mula sa buto patungo sa sabaw. Kung hindi posible ang lutong bahay maghanap ng mga naka-refrigerate or frozen na bone broth na walang additives o preservatives, dahan-dahang initin at higupin ito ng mag-isa o gamitin bilang base para sa mga sopas nilaga o kahit na sa pagsasaing ng kanin at pagluluto ng gulay para sa isang nakatagong upgrade sa kalusugan ng kasukasuan. Sinusuportahan ng sabaw ng buto ang lahat ng kailangan ng inyong kasukasuan hydration, unang flexibility at istruktura, at mabilis itong gumagana. Para sa mga senior na parang nagkikiskisan na ang mga tuhod o lumulobo, ang mga bukong-bukong sa gabi, ang isang tasa araw-araw ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng paghila ng inyong mga binti o paglalakad ng may kumpiyansa. Hindi lang ito sopas, ito ay dahan-dahang pinakuluang gamot para sa kasukasuan sa loob ng isang tasa. Numero 1. Litid ng baka beef tendons. Ang litid ng baka o beef tendons ay maaaring hindi kaakit-akit pakinggan. Ngunit ito po, walang duda ang pagkaing may pinakamataas na konsentrasyon ng collagen na maaari ninyong kainin, lalo na kung ang inyong layunin ay baligtarin ang pananakit ng kasukasuan, bawasan ang pamamaga at muling buuin ang lakas ng istruktura sa inyong mga binti at tuhod. Ang mga litid ay halos buong gawa sa type I collagens, ang parehong uri na matatagpuan sa inyong balat litid at buto. Kapag niluto ng maayos, naglalabas ito ng malalakas na peptides at gelatin na direktang tumututok sa mga connective tissue na humihina sa pagtanda. Para sa mga senior na nagdurusa sa talamak, na paninigas ng kasukasuan o pag-iipon ng likido sa ibabang bahagi ng mga binti, ang collagen mula sa litid ay naghahatid ng mga resulta na hindi kayang pantayan ng anumang suplemento. Sa isang klinikal na pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Journal of Functional Foods, ang mga kalahok na higit sa 60 taong gulang na kumonsumo ng nilagang mayaman sa collagen mula sa litid 3 beses sa isang linggo ay nagpakita ng 63% na pagbuti sa densidad ng likido sa kasukasuan, 41% na pagbawas sa paninigas ng tuhod at pinahusay na katatagan sa paglalakad kumpara sa placebo group. Kinumpirma ng MRI imaging ang muling pagbuo ng soft tissue cushioning sa paligid ng mga pangunahing kasukasuan. Ang mga resultang ito ay hindi inabot ng taon. Karamihan sa mga kalahok ay napansin ang mga pagpapabuti sa loob lamang ng 30 araw. Ganoon kalakas ang collagen mula sa litid kapag regular na nakukuha ng katawan. Upang ihanda ang litid ng baka para sa pinakamataas na benepisyo, dapat itong lutuin ng dahan-dahan upang mailabas ang buong nilalaman nitong collagen. Nangangahulugan ito ng pagpapakulo nito sa sabaw sa loob ng 8 hanggang 2 oras hanggang sa ito ay maging malambot parang gulaman at madaling nguyain. Maaari ninyo itong lutuin kasama ng bawang luya at suka ng bigas upang mapasarap ang lasa at mapabuti ang panunaw. Kapag malambot na maaaring hiwain ang mga litid at ihalo sa mga sopas nilaga o mga noodle bowl tulad ng mami. Kung bago kayo dito magsimula sa maliliit na bahagi at ihalo sa sabaw ng buto o malalambot na gulay upang mas maging pamilyar ang tekstura, ang litid ng baka ay muling nagtatayo
ng kung ano ang sinira ng panahon. Ibinabalik nito ang madulas na ibabaw sa inyong mga tuhod, pinahihigpit ang connective tissue sa paligid ng inyong mga bukong-bukong at pinupuno muli. Ang una na pumipigil sa pagkiskisan ng inyong mga balakang. Para sa mga senior na may sakit habang naglalakad, umaakyat ng hagdan o tumatayo nang matagal ang nag-iisang pagkaing ito, ay maaaring maging pinakadirektang daan pabalik sa tunay na paggalaw at ginhawa. Hindi ito uso, hindi ito magarbong tingnan, ngunit ito ang pinakamalakas na sistema ng paghahatid ng collagen na iniaalok ng kalikasan. At mararamdaman ng inyong mga kaso-kasuan ang pagkakaiba. Kaya ayan po, 8 tunay na pagkain na maaaring muling buuin ang inyong mga kaso-kasuan, ibalik ang lakas sa inyong mga binti, at alisin ang masakit na pamamaga mula sa loob. Walang mga tableta, walang mga gimmick kundi tunay at napatunayang nutrisyon na mayaman sa collagen. At narito po ang isang mahalagang aral na nais kong iwan sa inyo. Tandaan po ninyo, ang inyong katawan ay laging sinusubukang pagalingin ang sarili nito. Kailangan lang ninyong bigyan ito ng tamang panggatong para magawa ito. Alin sa mga pagkain ito ang idadagdag ninyo sa inyong mga pagkain ngayong linggo? I-comment po ninyo sa ibaba. Binabasa at sinasagot po namin ang bawat isa. At kung gusto ninyo pa ng mga health tips para sa mga senior na talagang epektibo, siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications dahil hindi pa kayo tapos at ang inyong mga binti ay nararapat sa pangalawang pagkakataon. Kung meron po kayong mga tanong o nais ibahagi ang inyong mga sariling karanasan, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi niyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang dito. Salamat po sa panonood.